Naku po, lumalala po ang tensyon ng Japan at ng China. Magsisimula na po ba ang napakatinding digmaan dahil po sa matinding hidwaan ng dalawang bansang to? Ano po ang gagawin ng Amerika dito sa nagbubunggu ang dalawang malakas na bansang to? Simulan na po natin ang ating reaction video. Panoorin po natin ang bidyong to. Let's do this. Naku, delikado na ang Asya. Hindi na ito simpleng bangayan o diplomatic protest. Tama. Ang usapan ngayon ay bala sa bala at missile sa missile. Malaki ang posibilidad na mauwi ito sa matinding gyera. Tama. Ang Japan, ang bansang matagal ng tahimik at umiiwas sa gulo matapos ang World War II, ay tumawid na sa tinatawag na red line. Yes. Nagpasya na silang magpadala ng lethal weapons o nakamamatay na armas papunta sa Estados Unidos. Oo, totoo yan. Dahil dito, nagngingit-ngit ang China, lalo na ang kanilang mga wolf warrior diplomats. At tinawag nila itong extremely dangerous signal. Ayan na naman tayo, no? Ganyan lagi ang sinasabi ng China. Kapag mayroong bansa na nagpe-flex o talagang naghahanda sa kung anumang pwedeng mangyari. Tulad po natin, no, sa Pilipinas, kapag po tayo ay nagpapalakas, ang dami pong sinasabing alingas-ngas ng China. Ang gusto kasi ng China, sila lang malakas. Samantala, nangako naman ang Amerika na sasaklolo sa Japan kung ito ay atakihin ng China. Maging ang Canada ay handa na rin makialam. Mga kahistoryador, alam nyo na ba kung bakit biglang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Japan at China? Bakit sila nag-aarmasan? At bakit bumubuo ang US at Japan ng isang strategic triangle para pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng China? Kung handa na kayo, tara at simulan na natin. Mga kahistoryador, simulan natin sa pinakamainit na issue ngayon, ang mga Patriot missiles. Para maintindihan nyo kung gaano ito ka-big deal, kailangan nyong malaman na sa loob ng mahabang panahon, bawal sa batas ng Japan ang magbenta o magbigay ng armas na nakamamatay sa ibang bansa. Trauma ito ng World War II. Tama. Sabi nila, never again. Pero ngayon, binago na ang ihip ng hangin. At ito po, no, sa mga sa hindi po nakakaalam, dito po sa Japan ay bawal po ang baril. No, kahit po ang mga kapulisan po nila ay wala pong baril. No, ganyan po katindi ang implementasyon ng Japan, no, pagdating po sa armas. Inaprubahan ng Tokyo ang pagpapadala ng Patriot missiles pabalik sa Amerika. Bakit sa Amerika? Wala bang armas ang US? Meron, pero malapit nang maubos. Dahil sa dami ng gulo sa mundo, sa Ukraine, sa Middle East, ang imbak ng armas ng Amerika ay numinipis. At sino ang sasalo? Ang Japan. Ang Japan ang may kakayahang gumawa ng mga high-tech na missile na ito sa ilalim ng lisensya. Ang nangyayari, ang Japan ang magpupuno sa bodega ng Amerika para ang Amerika naman makapagpadala ng sarili nilang armas sa mga frontline ng gyera o di kaya ay ipwesto ito sa Asya. Saka ito po, no, masasabi po nating dekalidad ang gawang Japan compare sa gawang China. Kaya nga 'di ba nabansagan yung made in China, madaling masira, 'di ba? Alam na natin pag made in Japan, quality, ganun po katindi. Para bantayan ang China. Ito ang dahilan kung bakit nag-init ang ulo ng Beijing. Para sa China, ang ginagawang ito ng Japan ay hindi pagtulong sa kaibigan. Aray. Ito ay isang direktang paghahanda sa gyera laban sa kanila. So, bakit nakikialam ka? Ganun talaga, kailangan handa ang lahat sa digmaan. Ano kung kailan lang aatake kayo, saka lang maghahanda ang Japan? Ganyan ang problema, no? Ang laking problema ng China. Lagi silang nakikialam sa mga kalaban nilang bansa. Siyempre, karapatan nila yun na maghanda sila. Samantalang itong China, gusto nila sila lang yung malakas. Diba? Konting magganto lang isang bansa. Lalo tayo, no? Napakahinang bansa natin, no? Mag-ano lang tayo ng magpalakas lang tayo sa datahan lakas natin. Lalo yung pinahiram tayo ng missile system ng Amerika. Galit na galit sila.
gusto nilang gawin? Tumanga ang Pilipinas o tumanga tong mga kalaban nila at hindi maghanda? Ganun ba ang gusto nila? Wala sa hulog talaga tong China. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, sinabi ng mga Chinese analysts na ang hakbang na ito ng Japan ay labis na mapanganib. Bakit? Dahil tinatanggal na ng Japan ang kadena sa kanilang militar. Ito ang problema dyan no? Kapag tong China yung pasok sa teritoryo na may teritoryo, tulad lang ginagawa nila sa Senkaku Island. Sa Japan po yun. Sila po ay pasok doon sa teritoryo ng Japan na yon at inaangkin nga din yun ng China, di ba? Hindi ba dangerous yun? Hindi ba dangerous yung ginagawa nila sa atin na pangwater cannon? Na pangbangga-bangga sa ating mga vessel o sa ating mga barko? Hindi ba Hindi ba dangerous yung ginagawa nila na basta silang pumapasok sa ating teritoryo? Diba? Kumbaga lahat ng sinasabi ng China ay nagbabackfire sa kanila. Dahil kasi yun ang totoong ginagawa nila. Sila ang gumagawa ng ganun. Diba? Kumbaga takot sila sa sarili nilang multo. At ayaw nila na malalamangan sila. Kung ngayon, missiles pa lang ang ipinapadala nila sa US, ano na ang susunod? Fighter jets? Warships? Nakikita ng China na unti-unti nang bumabangon ang Imperial Japan na kinakatakutan nila noong nakaraan. Tama. Ito nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Sleeping giant yan. History na yan yung Japan. Alam niyo naman, di ba? Sobrang matinding antagonist yan nung World War II. Talaga pong nag-sorry talaga sila, humingi sila ng tawad sa lahat ng nagawa nilang hindi maganda noon. Sila po yung masasabi nating kontrabida noong araw. At may napatunayan, no, kung hindi po na binagsakan ng atomic bomb ang Japan, ay hindi po titigil ang digmaan at malamang halos lahat po ng mga gusto nilang sakuping bansa ay masasakop ng Japan. Ganun po kalakas at ganun ka-eksperyensado sa digmaan ng Japan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Sleeping giant yan. Huwag mong kakantiin yan, nako China. Sabihin na nating malakas ang China dahil sinasabi nila sila yung maraming mga ganto, maraming mga ganyan. Pero pagdating sa digmaan, nako, kakain ka talaga ng diyan sa Japan. Hindi mo kakayanin ang Japan. Pero sa pagkakataong ito, may basbas at suporta na ng pinakamalakas na militar sa mundo, ang United States. Pero para ka na, no, kung titignan mo, no, napaka-ironic, no? Dati, yan yung matinding magkalaban ng Amerika at ang Japan, di ba? Pero ngayon, tag team na sila, yung dalawang bansang yan. Sobrang lakas, di ba? Ganun katindi. Kaya nanginginig ang betlog ngayon ni Xi Jinping dahil dito sa tandem na to, di ba? Kasi talaga, ang China wala pong totoong kakampi. Totoo yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, no, madudumog itong China kapag nagkaroon po ng digmaan. Sa Southeast Asia pa lang po, no? Sa Asia pa lang, dumog na, no? Durug na ang China. Kahit sabi mong malakas yung China, kapag nagsama-sama yung mga bansang yan sa Asia pa lang, durug itong China. O hindi lang yan. Tingnan natin ang mas malaking picture, ang tinatawag na US Strategic Triangle. Isipin nyo ang mapa ng Asia. Nakikita nyo pa ang China? Isipin nyo na napaliligiran sila. Sa itaas, nandyan ang Japan at South Korea. Sa baba, nandyan ang Pilipinas at Australia. Sa silangan, ang malawak na karagatan kung saan nagpapatrolya ang US Navy. Ang tawag dito ay containment strategy. Tama. At ang Japan ang pinakaimportanteng kanto ng tatsulok na ito. Ayon sa mga bagong ulat, naglabas ng mapa ang US military na nagpapakita ng kanilang strategic triangle para pigilan ang China. Diyan talo ang China. 'Di ba? Isipin niyo, nakita niyo yan lahat doon yung may mga flag ng Amerika. Ibig sabihin lang po yan. Yan po ay yung mga kaalyado nilang bansa at meron po silang mga military base diyan. Meron silang lahat po ng supply ay nandiyan, no. Kumbaga kung magkakaroon po ng digmaan ay talaga pong makukuyog yung China. Iba't ibang lugar, iba't ibang pwesto. Tandaan niyo yan, no. Kasi po itong China ay wala pong suporta. No? May kakampi yan, North Korea, Russia at kung iba pa pong bansa. Pero may mga sarili-sarili pong gera yung mga yon. Hindi po totally tutulong yan sa China. Siyempre isipin din mo na mga bansang yon. Malakas ka, sige, kaya mo na yan. May nuclear ka nga, kaya mo na yan. Pero nakikita nyo, di ba, yung diskarte dito ng Amerika, talagang nagkalat siya ng kanyang military base, no? O sa atin, EDCA sites, di ba, sa atin yan, di ba? Nagkalat sila ng ganon para pag nagkaroon, nagkanda leche-leche, di ba, nagsimula ang digmaan laban sa China, ayan na. Talagang madudumog o makukuyog itong China.
ang utak ng Amerika. Lahat po, kinaibigan, ginawang kakampi, halos lahat ng mga bansa nakapaligid sa China. Ang plano ay simple, pero nakakatakot. Yes. Siguraduhin na ang China ay hindi makakalabas sa kanilang teritoryo sakaling magkagera. Iipitin sila sa dagat. Tama. At sino ang magiging bantay sarado sa pinto? Ang Japan. Kaya naman ang Japan ay nagmamadali. Hindi lang sila nagpapadala ng armas. Humihingi din sila ng tulong. Yes. Sabi ng isang Japanese lawmaker sa The Japan Times, kailangan ng Japan na kontrahin ang banta ng China gamit ang tulong ng US. Saka ito yun sabihin na natin hindi rektang tulong ang hinihiling ng Japan. Pero kasi yung kasi magkaalyado, Mutual Defense Treaty. Kumbaga no choice talaga, kung magkakandaleche-leche, magtutulungan po yung mga bansang yan. Parang tayo, di ba, meron tayong MDT sa mga kaalyado nating bansa, lalo sa Amerika. Kung magkandaleche-leche, tutulong din tayo sa Amerika o tutulong din ang Amerika sa atin. Ganun po yun, vice versa. No, kaya no choice po talaga. Kahit mahina kang bansa pero may MDT kayo, responsable mong tulungan ang iyong kakamping bansa. Ganun po yun. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kailangan mong tumulong kasi meron kayong Mutual Defense Treaty. Hindi na kaya ng Japan na mag-isa. Aminado sila na ang dragon sa kanilang kapitbahay ay masyado ng malaki at bumubuga na ng apoy. Ang kailangan nila ay ang agila ng Amerika. Well, kung ako po ang tatanungin, hindi mo pa rin pa pwedeng minusin o talagang sabihin na hindi kaya ng Japan ang China. Ito lang po yung sa akin, opinion ko lang. Unang-una, matagal na pong hindi dumidigma ang China. Baka nga sentenaryo na Samantalang po itong Japan, fresh na fresh pa sa ating mga alaala ang World War II. At nakita natin yung kapasidad nila sa digmaan. Lalo pa kaya ngayon, nang grabe na po yung technology, ng advance na po ng technology ng Japan. Matindi po ang technology ng Japan. Kung kayo po ay makapunta sa Japan, sa mga hindi pa po nakarating, talaga po may alienate kayo. So, sobrang ganda at sobrang high-tech ng Japan. Ganun po, Kaya masasabi ko po para sa akin na hindi po pwedeng minusin ang kapasidad ngayon ng Japan, lalo po sa technology. Sobrang way ahead ang technology po ng Japan kung ikukumpara sa ibang bansa, Lalo na po dito po sa made in China ng China. Alam niyo na po ibig sabihin. At ang Amerika agad na sumagot. Ayon sa The Mainichi, muling pinag-ibay ng US ang kanilang commitment sa depensa ng Japan. Ang mensahe ni Uncle Sam ay malinaw. Kung gagalawin nyo ang Japan, kami ang makakalaban nyo. Ito ang classic military pact. Yes. Pero sa panahon ngayon, hindi na lang ito sa papel. Ito ay may kasamang pagpapadala ng mga aircraft carriers, submarines, at ngayon, muling pag-aarmas ng Japan. Pero teka, huwag nating kalimutan ang punot dulo ng lahat ng ito. Bakit ba galit na galit ang China at Japan sa isa't isa? Mga kahistoryador, hindi ito bago. Daan-daang taon na ang kanilang away. Yes. Pero sa modernong panahon, dalawang bagay ang nagpapasiklab ng mitsya ngayong 2025. Teritoryo at Taiwan. Yes. Una, ang Senkaku Islands. Yun nga sinasabi ko. Tinatawag itong Jiaoyu ng China. Ito ay maliliit na isla na walang nakatira. Pero nasa ilalim ng dagat nito ang posibleng bilyong-bilyong halaga ng langis at gas. Ayan po tayo, di ba? So ngayon, alam nyo na, yung intensyon ng China. Di ba? Kaya gusto niya sakupin ang buong South China Sea. Na sinasabi nilang kanilang buong South China Sea. Kasama na po yung West Philippine Sea natin doon, yung EEZ natin. Kasi po, yung mga karagatang yan, yung mga teritoryong yan, bilyong-bilyong langis at gas po ang makukuha. Parang sa atin po, yung deuterium. Nagawa na po natin ng reaction video yan, Yung ating EEZ po ay meron po tayong deuterium, gas at langis. Yun po ang gustong makuha ng China, kaya gusto nila tayong takupin o yung teritoryo natin na makuha nila. Siyempre po, bilyong-bilyong dolyar ang kanilang makukuha dyan. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi, kailangan po talaga mapangalagaan ng ating EEZ at dapat ang Pilipinas ang makinabang doon. Para po, tumaas naman po ang antas ng ating ekonomiya
na at tayo po ay hindi na po mapunta sa third world country. Maging first world country na rin po tayo dahil hindi na nga po tayo mag-aangkat ng langis o kung anuman sa ibang bansa pa. Meron po tayo kung tutuusin. Ang problema na lang po natin ay equipment na makapag-research sa ilalim at makapag-drill para po masipsip po ng ating yung equipment na yon, no, yung mga langis na deuterium dyan, gas. Malaking tulong po yan sa bansang Pilipinas. At yun din po ang meron dyan sa Senkaku Island. Kaya gustong makuha rin yan ng China. Kaya pinag-iinitan nila yung Senkaku Island at lahat po ng teritoryo sa buong South China Sea. Dahil garid po talaga itong si Xi Jinping. Ganun po siya. Kahit hindi po niya teritoryo ay inaangkin niya dahil nga raw po South China Sea. May China dun sa pangalan ng karagatan. Pero di ba nagawa na rin natin ang reaction video? May nagsabi na po yung taga Germany. Walang isang bansa ang kailangang magmay-ari ng isang buong karagatan. Di ba po? 12 nautical miles lang doon sa niya, sa malapit sa bansa niya. Yun lang yung pwede niyang angkinin. Yun po, di ba? Kaya kitang-kita po at amoy na amoy natin, naganid po talaga ang gobyernong China sa pamumuno ni Xi Jinping. Kontrolado ito ng Japan, pero inaangkin ng China. Araw-araw, nagpapadala ang China ng mga barko para inisin ang Japan Coast Guard. Nagkakaroon ng gitgitan, ng tutukan, konting pagkakamali lang, isang maling pindot ng trigger, puputok ang baril at magsisimula ang gulo. Pangalawa, at ito ang pinaka-delikado, ang Taiwan. Yes. Ang sabi ng China, ang Taiwan ay probinsya nila. Ang sabi naman ng Taiwan, sila ay malaya. Yes. Ang Japan, sinasabi nilang ang seguridad ng Taiwan ay seguridad din ng Japan. Taiwan emergency is a Japan emergency. Bakit? Dahil ang Taiwan ay nasa pintuan lang ng Japan. Yes. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, abot kamay na nila ang mga isla ng Japan. Actually, tayo nga rin sobrang lapit po natin sa Taiwan. Kung babiyahe ka ng eroplano yata papuntang Taiwan, siguro kulang-kulang 1 hour lang. At isipin nyo, no, malaki pa po ang Luzon natin sa Taiwan. No, kung talagang eager itong China, mulat sa pulpa po, no, ang tagal-tagal na lang hidwaan nila ng Taiwan. Ilang beses ko na rin po sinabi to. Kung talagang gustong-gusto nilang masakop yung Taiwan, bakit hanggang ngayon hindi nila makubkob? Bakit hindi nila simulan digmaan? Kasi nga, takot po ang China magsimula ng digmaan. Nabanggit ko na po yan na kapag sino po kasi ang nagsimula ng digmaan ay mapipris po ang kanilang mga accounts, talaga pong babagsak ang ekonomiya nila, magpo-pull out lahat ng investor, malaki pong dagok sa kanilang ekonomiya ang mangyayari. Tulad po na nangyari sa Russia nung nagsimula yung Russia ng digmaan sa Ukraine. Ganun po yung nangyari. Bumagsak po talaga ang ekonomiya nila. At syempre, alam po kasi ng China na madudumog sila. Yung Taiwan po, kahit sobrang liit pong bansang yan, ang dami pong nakasuportang bansa dyan. Dahil po nga, 90% po ng microchip ay dyan po nagmula. Lahat po ng mga device natin, yung mga cellphone natin, diba? Yung mga laptop natin, lahat yan. Lahat ng communication device po, 90% po ng microchip ay nanggaling, minamanufactured po sa Taiwan. Kapag po nag-collapse po ang Taiwan, nag-collapse po ang lahat ng buong mundo dahil po mababawasan ng supply ng 90% ng supply ng microchip sa buong mundo. Kaya lahat po ng kaalyadong bansa ng Taiwan ay dedepensahan talaga ang Taiwan. Ganun po yun. Global economy collapse ang mangyayari po kapag po bumagsak po ang Taiwan sa kamay ng China. Ganun po ang mangyayari. Kaya sobrang napaka-imposible po sa ngayon na basta-basta na lang atakihin talaga ng China itong Taiwan. Dahil alam po nilang kahihinatnan. Bukod sa babagsak po ang ekonomiya nila, talaga pong madudumog sila na mga kakampi ng Taiwan. Ganun po yun. Makokontrol ng China ang daanan ng mga barko kung saan dumadaan ang langis at pagkain ng Japan. Sa madaling salita, kapag bumagsak ang Taiwan, sakal na ang leeg ng Japan. Yes. Kaya naman ayon sa Nippon TV News, ang Taiwan at US ay nagpapakita na ng matinding suporta para sa Japan. Hindi kasi pwedeng mangyari yung gusto mangyari ng China na mahawakan nila yung buong South China Sea at gagawan nga nila ng toll gate. Ganun po yun na lahat pong dadaan dyan ay magbabayad sa kanila. Parang ganun pong gusto mangyari talaga dyan ng China. No? At talaga pong kukondenahin po yan ng lahat po ng bansa na dumadaan dyan sa South China Sea. Sabi nga nila, no, freedom of navigation. Labag sa batas po ang gustong mangyari ng China. Sa UNCLOS pa lang po lumalabag na sila at sa
sa international law. Wala pong totoong magandang ginagawa ang China sa buong mundo. Regarding po rin dyan sa South China Sea. Yan po ang downfall nila. Kapag talaga nagsimula ng digmaan itong China, dyan na po sila babagsak. Dumog talaga ang mangyayari. Habang lumalala ang relasyon nito sa Beijing, nagkakampihan na. Ito na yung tinatawag na alliance building. At speaking of tropa, may bago ring player na pumapasok sa eksena. Ang Canada. Yes. Oo, mga kahistoryado. Pati ang Canada na tahimik sa North America ay nagsasalita na. Ayon sa iPolitics, hindi na dapat palampasin ng Canada ang agresyon o pangaagaw ng China laban sa Japan. Sinasabi ng mga eksperto na dapat makialam na ang Canada. Actually, hindi lang yung mga bansang yan, ang dami. Buong European Union nga against sa China, 'di ba? Ano pong halos lahat. United Nations, halos lahat din yung mga yan ayaw sa ginagawa nitong China. Wala naman kasi pong may gusto ng digmaan. Samantalang itong mga komunistang bansang to, sobrang kukulit. Sobrang kurung-kurung na mga leader, yan mga Russia, North Korea, yung China. Ganyan po sila. Hindi po natin alam kung anong meron sa mga komunistang bansang to. Lalo po yung mga leader nila, kurung-kurung. Gusto nila magulo ang buong mundo. Samantalang itong Amerika, di ba? Kung hindi po namamagitan ang Amerika sa mga hidwaan ng mga bansa, wala na po. Magugunaw na ang mundo. Ganun po ang mangyayari. Pero ang Amerika po talaga, humigit na talaga sa mga hidwaan. Number 1 po ang Amerika. Tandaan nyo, sila po yung pinakamalakas. Kung gusto nila, kung maging ganyan din yung mindset nila sa mindset ng mga komunistang bansa, nang manggugulo sila, tapos na. Talaga pong malakas ang Amerika, kung tutuusin. Sabihin natin merong palag yung China kasi pangalawa sila eh. Pero kapag ang nagkurong-kurong talaga ay itong Amerika, wala na. Talaga pong gulaw na ang mundo. Talaga syempre magtitirahan na yung nuclear eh. Ganun po yun po ang ayaw nating mangyari. 'Di ba? Yung nuclear war na mangyayari. Dahil kaya naman po malalakas ang loob ng mga bansang yan, lalo na po itong China. Dahil pinaplex nga po nila, meron silang nuclear weapon. Ganun po yun. Lalo po yung North Korea, ganyan din. 'Di ba? Panay-flex, panay ganito. Huwag nyo kaming ganyanin kasi pasasabugin namin kayo nang meron kaming ganito. Ganun po pinaplex nila yan eh. Niyayabang nila, 'di ba? Pero kung tutuusin, itong China, kapag nagsimula talaga ng digmaan, wala talagang mangyayari sa kanila. Unang-una, hindi sila eksperyensado sa digmaan at makukuyog sila. Bakit? Dahil member sila ng G7. Yes. Kaalyado sila ng NATO at ng US. Kapag nagkagulo sa Pacific, damay ang ekonomiya ng Canada. Yes. Damay ang seguridad nila. Actually, lahat ng ekonomiya bagsak talaga kung tutuusin. Pero mas bagsak ang ekonomiya ng bansang magsisimula ng digmaan. Kasi mawawala ng kalakalan eh. Mawawala ng trade. Kasi may digmaan, hindi nga makakadaan dun eh. Lalo sa South China Sea. Yung South China Sea ang pinakamalaking daanan ng trading, no? ng goods ng iba't ibang bansa. Kaya nga freedom of navigation, may freedom of navigation dapat diyan sa South China Sea. No? Kung magkakaroon ng digmaan, walang kalakalan. Babagsak ang ekonomiya ng lahat ng bansa. Ganun po 'yun. Damay-damay po 'yan. Kaya huwag kayong magugulat kung makakakita kayo ng mga barko ng Canada na naglalayag kasama ng US at Japanese Navy sa susunod na mga buwan. Nagiging global na ang conflict. Balikan natin ang reaksyon ng China. Sabi ng Reuters, pinakawalan na ng China ang kanilang wolf warriors. Ito ang mga diplomat nila na hindi takot makipagbardagulan. Ang lengguwahe nila ay hindi diplomatiko. Ito ay lengguwahe ng digmaan. Kaya nga 'di ba yung kaya rin nanggigil din yung Japan dito sa China, 'di ba? Yung sinabi ng diplomat nila na puputulan daw ng leeg yung yung prime minister ng Japan, 'di ba? Binura niya. Isipin niyo binura niya yung niya na yon, mensahe niya na yon. Kung talagang G na G siya, 'di ba? Bakit niya binura? Ibig sabihin lang po na-realize nila na hindi maganda yon, sobrang matinding threat yon sa pinakamataas na leader ng Japan ang Prime Minister. Kaya siyempre, hindi iti-take ng lightly ng Japan, yung ganong threat. Kasi po, yung leader nila yun eh. As ginanon lang. Siyempre, maghahanda itong Japan sa digmaan at talagang kukondinahin nila yung sinabi na yun ng China. At sinuportahan yung talaga ng gobyerno ng China, yung sinabi ng diplomat nila, di ba? Ganun po sila katindi. Kahit na mali na po, ay talaga pong kinukonsinti nila. Kaya itong China po talaga yung wala pong magandang kahinatnan to. Nagbabanta sila ng countermeasures. Ano ang ibig sabihin nun? Pwede itong economic sanctions. Ipagbabawal nila ang mga produkto ng Japan.
Pwede itong cyber attacks. Papatumbahin ang mga websites at bangko ng Japan. O ang pinaka nakakatakot, military drills na sobrang lapit sa Japan na halos abot tanaw na ng mga sibilyan ang mga warships ng China. Ang sabi ng Beijing, ang ginagawa ng Japan at US ay black confrontation. Ibig sabihin, bumubuo sila ng gang para bulihin ang China. Ito yun, di ba? Nakita nyo ha? Itong malalakas sa bansang yan, yung Japan, Taiwan, yung mga yan, Amerika. Di ba ngayon palang ganyan palang yung sitwasyon, naghahanda na sila. Di ba? Paano pa kaya tayo na sobrang hina nating bansa? Na dapat talaga non-stop ang paghahanda ng Pilipinas. Dahil sabi ko nga sa inyo, di ba? Noon ko pa sinasabi, ang digmaan po ay inevitable. No? Wala pong ano yan eh. Hindi natin masasabi baka biglang bukas. Di ba? Inevitable po kasi. Baka mamaya, bilang ganito na, digmaan na, di ba? Kaya kailangan ng Pilipinas talaga maghanda at magpalakas ng magpalakas. Di ba? Kaya yung sinasabi ng China na wag kayo magpalakas, ganyan, nagpo-provoke kayo ng digmaan, ganun. Huwag nating pansinin yun. Dahil kung itong mga malalakas sa bansa, itong Japan, Amerika, di ba, yung Canada, naghahanda na sila. Ibig sabihin lang po nun talaga, inevitable ang digmaan. Kailangan maghanda ng lahat. Pero para sa Japan at US, ito ay deterrence o pagpigil. Ang lohika nila, kailangan nating magpakita ng ngipin at galing para matakot ang China na sumugod. Pero gumagana ba? O lalo lang ba nitong ginagalit ang dragon? Isipin nyo ito mga kahistoryador. Kung ikaw ang China at nakikita mong ang kalaban mong mortal na Japan ay nagpapadala ng missile sa US at ang US ay naglalagay ng base militar sa paligid mo at pati ang Canada at Taiwan ay kumakampit sa kanila, matatakot ka ba o lalong maghahandang lumaban? Ang sagot ng China ay malinaw, magpapalakas lalo sila. Di ba? Di ba? O yan ha, magpapalakas lalo ang China. Di ba? Na which is yan po yung pinipigilan tayo ng China na magpalakas. Porque nga, syempre, nanggagaling yung ibang tulong sa atin sa Amerika. Di ba? Ayaw nila nun. Gusto nila sila lang yung malakas. Pero di ba, ito, sabihin lang po nun, meron ding kaba sa dibdib ng China. Kasi nga po, lahat ay halos magkakampi. Sila ay mag-isa lang. Di ba? Alam nila yung kahinatnan. Diba? At kung talagang gusto talaga ng China ng digmaan, bakit hindi sila magsimula agad? Diba? Ibig sabihin, nag-iisip din talaga sila kasi alam nila talaga kahinatnan nila eh. Kung tutuusin, wala silang literal na kakampi. Lahat po ng kakampi nila may mga sarili-sariling digmaan yan. May mga sarili-sariling beef na iniintindihan. Yung Russia, yung sa Ukraine. Yung North Korea, syempre may kalaban yan, yung South Korea. Diba? Wala silang totoong kakampi. Wala silang totoong magiging kaagapay nila sa digmaan. Kaya sabihin mong siya na yung, sabihin na natin na halimbawa lang ha, number 1 nga halimbawa yung China. Alam mo yung David and Goliath, diba? Tapos yung dumog. Ganun po yun eh. Pag ikaw ay nadumog, kahit gaano ka pa kalakas, gaano ka kalaki, matatalo ka. Real talk po yan. Nasa history na po yan. Kahit gaano ka pa kalakas kung ikaw ay dudumugin, wala, matatalo at matatalo ka. Dahil hindi mo lahat masasalag lahat ng ano eh. Kumbaga sa away, di ba? Hindi mo lahat masasalag yung suntok. Sa iba't ibang lugar yung manggagaling eh. Di ba? Yung mga missile nila sa iba't ibang lugar magaling, sa likod, sa harap, sa gilid, di ba? Hindi mo kakayanin lahat. Kaya matatalo itong China kapag nagkataon. Never mananalo ang China kahit sabihin natin, i-predict na natin. Mangyari, halimbawa, ngayon, bukas may digmaan na, hindi mananalo yung China. Lahat po ay halos kaaway ng China. Wala silang kinaibigan, pera lang po doon sa mga bansang malalaki ang utang sa kanila na hindi makapagbayad. Na no choice yung mga bansang yon, dapat silang kumampi sa China dahil nga malaki utang na loob at utang nila sa China na hindi sila makapagbayad. No choice sila. Pero kung may mga choice yung mga bansang yon na kaya nila magbayad sa utang ng China, hindi sila kakampi sa China. Kung hindi sila nakikinabang sa China, hindi sila kakampi doon. Dahil kung tutuusin, walang totoong bansa ang may gusto ng digmaan, ng gulo, ayaw ng mga bansa yan. Diba gusto natin ng peace and harmony, lahat tayo. Pero yung mga krong-krong na leader na yan ng komunistang bansa, yan, ewan ko ba, topak talaga sila. Gusto nila manakop na manakop, gusto nila manindak na manindak, gusto nila talaga ng digmaan. Ganun po ang gustong mangyari ng China, na pagdating ng huli ay pagsisihan nila. Ito ang tinatawag na arms race, paramihan ng armas, palakasan ng loob. Ayon sa mga analyst, ang shipment ng Japan ng lethal weapons sa US ay isang game changer. Dati,
Ang role ng Japan ay taga-suporta lang, taga-bigay ng tubig, taga-gamot, taga-ayos ng logistics. Ngayon, sila na ang taga-abot ng bala. Sila na ang bahagi ng arsenal. Ibig sabihin, sa mata ng China, hindi na peaceful nation ang Japan. Kasi nga, kumbaga kinanti mo yung tutulog di ba? Yung sleeping giant, kinanti mo. Ganun lang yun. Alam naman natin wala lang dapat patunayan ng Japan sa history ng digmaan. Di ba kung tutuusin nga kung hindi sila binagsakan nga ng atomic bomb nung World War II, nako, baka ang daming bansa talaga sa buong mundo ang nasakop ng Japan. Ganun po kalakas ang Japan, ibig sabihin nun. Di ba? Paano pa kaya ngayon? Di ba? Kung tutuusin kung non-stop yon, kung talagang hindi sila napigilan nun, ay sobrang lakas ng Japan, hindi mo masisindak yan. Ganun kasi eksperyensado ang Japan, di ba? Isa na itong aktibong banta. Delikado ito dahil tinatanggal nito ang buffer o hara. Dati, pwedeng sabihin ng Japan, wala kaming kinalaman dyan. Ngayon, hindi na. Nakatali na ang kapalaran nila sa Amerika. Yes. Kapag pumutok ang baril ng Amerika, ang bala ay galing sa Japan. Kapag inatake ang Amerika, kasama sa target list ang Japan. Yes. Pero ang pinaka nakakabahalang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa Asia? Damay lahat, no? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, walang may gusto ng digmaan. Ngayon po tahimik tayo, di ba? Yung mga nasa Pilipinas, yung mga nasa Japan, tahimik. Nagagawa natin gusto natin, nakapaghayag tayo ng sarili nating opinion. Masaya tayo sa pamilya natin. Kapag may digmaan, ano nangyayari? Nakita niyo naman po yung nangyari sa Russia, di ba? At yung nangyari sa tawag dito, sa Ukraine. Di ba talagang destruction? Sobrang bagsak lahat. Tandaan nyo, sobrang hirap po ng ganong sitwasyon. Simple lang. Ang rehiyon natin ang magiging battleground. Ang US at Canada nasa kabilang dako ng mundo. Pero ang Japan, ang China, ang Taiwan at tayo, nandito tayo sa gitna. Kapag sumiklab ang gulo, dito ang bagsakan ng bomba. Ang row o away sa pagitan ng Tokyo at Beijing ay hindi na lang tungkol sa mga isla. Tungkol na ito sa dominance. Yes. Gusto ng China na sila ang hari sa Asia. Gusto naman ng US at Japan na manatili ang rules-based order. Dalawang higante na hindi magkasundo at parehong nagpapalaki ng muscles. Kaya mga kahistoryador, kailangan nating maging mapagmatsa. Tama. Dahil ang gulo sa Japan at China, ang gulo sa Taiwan ay hindi mananatili sa kanila lang. Ang epekto nito ay mararamdaman nating lahat. Tama. Tataas ang presyo ng langis, babagsak ang supply ng gadgets, at higit sa lahat, ang panganib na madamay ang ating rehiyon. Kasi nga po, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, yung ekonomiya po babagsak. Walang kalakalan. Yung trading mawawala kasi may digmaan . Hindi makakadaan yung mga bansang yan. At kung ano man, talagang hindi sila magte-trade kasi may digmaan. Kumbaga lugi ang lahat ng negosyo sa buong mundo, yung mga bansa. Ganun po 'yon, kaya talagang damay ang lahat kapag may digmaan na mangyayaring ganyan. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, ayun lang po, sana nagustuhan nyo ang ating reaction video. Huwag nyo rin kadilimutan na mag-subscribe sa channel po dito ni Historiador. Sobrang galing po talaga ni Idol Historiador. Nasa description po ang link ng kanyang channel. Mag-subscribe po kayo. Huwag nyo rin sanang kalilimutan mag-subscribe po dito sa ating channel. Mag-comment ka sa baba kung ano sa loobin mo. Napanood nating tension na to ng Japan at ng China. Mag-iingat kayong lahat. God bless and peace out. Bye.